At good morning sa mga boss natin dyan. 7 o'clock ng umaga, samahan nyo kami sa loob na isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, pag-uusapan din natin ang mga hot issues sa siguradong kapupulutan ninyo ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey, Carla, Aljo, good morning. Sinong napuyat kagabi dahil sa pagdaan sa Traffic, EDSA? oo. Ako, grabe, 4 hours ako na-stuck sa traffic sa EDSA to the point na nagpatay na kami ng makina. Aljo, ikaw? Actually, ang problema talaga ang mga pagbabahang nangyayari ngayon sa halimbawa sa Ulan kasi Makati, kagabi. sa lahat ng lungsod. So pakiusap natin sa lahat ng mga mayors with of course ng coordination ng MMDA. Linisin talaga natin no sa mga obstructions at saka mga nuance no. Ang mga kalye upang sa ganon ay makadaan ng mga sasakyan bilang mga alternate routes. Kasi nangyari dito, although meron pong mga permit galing sa mga barangay at may ordinansa, halimbawa po ng Makati, dapat single ang traffic, hindi double. Yan nangyari, double parking na eh. At saka may mga obstructions din katulad ng mga sirang mga sasakyan, nakahambalang dyan sa kalsada. So kung dadaan ka doon, iiwasan mo yung mga baha, hindi ka na makakadaan. Alright, so later on, we're gonna talk more about that in our Teka Moment. Siyempre, ngayong umaga, marami tayong mga live discussions at interesting topics na pag-uusapan. Pero, siyempre, importante rin pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Sa budget na ito pinag-uusapan upang i-clarify talaga no, ang budget dyan po sa Department of Budget and Management, paano i-utilize. Kasi with respect, may desisyon ang Korte Suprema. Alam natin, tungkol dito sa Disbursement Acceleration Program, kapag may savings, ibabalik yan dapat sa Congress. Gagawa ng batas yan, ibabalik sa Kongreso, ibabalik sa Executive, pipirmahan yan ng Pangulo. So nangyari ngayon, they will try to strengthen no, ang definition ng budget upang sa ganoon magagamit yan ng mga heads ng mga different heads ng executive without violating dito sa Disbursement Acceleration Program which has been declared unconstitutional ng Korte Suprema. Alright, actually, at least 2 senators have urged Budget and Management na i-clarify nila yung mga policy nila pagdating sa use of savings and realignment of funds. Kasi nga medyo nagugulo. Like yung sa DPWH, sinabi ni Secretary Rogelio Singson na they were not able to use their savings in 2014 due to the Supreme Court's decision yung patungkol dun sa Disbursement Acceleration Program. So yan yung inaalam natin. Di ba meron din na nakikita na actually yung transparency, may makikita na tayo sa online kung saan ginamit ng mga bawat bawat department yung kanilang budget at kung saan napupunta. Okay, yung sinabi nga ni Aljo kanina, ang motibo lang naman ng pag-check nito, yung transparency, para makita lang ng lahat na inilalaan sa tamang paraan o sa tamang mga proyekto yung mga pondo. So dapat talaga magkaroon ng batas muna kasi dapat may batas kasi ang nakasadya sa ligang batas na ang magka-craft ng law muna dyan sa Congress. Bago gastusin ng isang secretary, halimbawa ng Executive Department, magpaalam muna sa Congress kasi meron talagang resolution, may deklarasyon talaga unconstitutional itong DAP na yan. And of course, if sabi nga nila, if yung good budget utilization, kung magagamit naman daw para sa ikabubuti ng lahat, maganda na magkaroon daw ng provision doon. Sana maging mapagmasid yung mga boss natin dahil yan ay buwis natin. Galit na galit ka pagdating sa tax. Oo, medyo sa gasolina Pero pa lang, bago pag ang lahat, nagpagasolina ka lang. naka-register ka na Ang ba laki na. para sa... Malayo, parang malayo yan Hindi, kasi Malayo syempre, sa tax. it's your right to Kasama vote. yan, Right. kasama yan. Oh, may lakad lang Kaya ako last week. mag-register ka na. Anyway, ito naman pag-uusapan natin ang patungkol po yung traffic, no? Everyday na natin nadidiscuss yan dito sa Good Morning Boss at everyday na problema yan ng bawat mamamayang Pilipino. Sinabi yung PNP chief, sinabi niya na gusto nilang isara lahat ng mga U-turn slots sa may EDSA at yung mga bus stops, yan daw yung iuusog nila or ililipat nila somewhere. Iniisip pa nila kung saan kasi nga nakikita nila yan daw ang nagkakos ng traffic. Yung mga U-turn slots na yan at yung mga buses na nagsasakay ng kanilang mga pasahero at nagbababa. Matagal na dapat ginawa yan ng MMDA. Magandang umaga kay Chairman
Tolentino ng MMDA, no, kung nakikinig po kayo, meron ng impormasyon yan. May hakbang ng pamalaan, ililipat yung mga bus terminals yan sa EDSA, north to south. No? Pang sa ganun, hindi na sila dadaan dyan. Halimbawa, pupunta sila sa mga probinsya, hindi na dadaan ng EDSA. Number 2, ang ginagawa ngayon ng pamalaan din, yung carpooling. No? Pag nakikita nilang sasakyan na iisa lang ang nagmamaneho dyan, idadivert muna. Papasok na sa mga side streets. Ngayon, yung mga side streets, linisin mga nuisances. Linisin natin sa mga obstructions at single parking lang dapat dyan. Okay. Walang Pinaplano double na rin parking. yan, ano, yung sinabi mong carpooling na kapag tatlo ang laman, hindi bababa ng tatlo yung laman ng isang sasakyan, ay bawal ito sa EDSA. Ito'y pinaplano pa lamang, hindi Bababa pinatutupad. sa 3. Kailangan at least 3. Okay, kahapon naman, sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng batas trapiko ng HPG, yung mismong si PNP Chief Ricardo Marquez ay naipit din sa traffic. 45 minutes yung ibiniyahe niya mula Balintawak hanggang EDSA Cubao. Pero sa Quezon Ave siya talaga nag-slow down. Kaya doon niya tiningnan, chinek niya, na-notice niya, yung U-turn slots, doon talaga daw Trinoma. nagkakos ng traffic. And of course, paalala lang sa ating mga viewers, we have 6 major choke points. Yan po ang Balintawak, Cubao, Ortigas, Shaw Boulevard, Taft Avenue. Kaya sinabi ni President Benigno S. Aquino III na i-clear ng mga HPG yung mga choke points na yan to actually ease traffic congestion sa Metro Manila. Alam niyo ba kung bakit nagta-traffic sa may Trinoma U-turn slot? Dahil yung mga sasakyan na galing ng North Avenue, kailangan pa magpunta ng EDSA para lang mag-U-turn. Tama. So, tanggalin dapat ang U-turn. Oo, Maganda so yan eh. tama talaga natanggalin na yung mga U-turn slots sa EDSA. At saka i-utilize talaga mga alternate routes, yung mga side streets. Pakiusap lang sa lahat ng mga mayor, sa lahat ng mga lungsod Kasi ng mahaba. Metro Manila. Maraming mayor na dadaanin Oo. yan eh. Huwag na tayo umasa sa EDSA. Kasi ang magtulong-tulungan. EDSA, okay, paluluwagin natin ng EDSA. Sumisikip naman ang mga alternate routes. Useless din ang ginagawa ng pamalaan. But of course, we still believe na may pag-asa pa rin Yes, na maibsan ang tama. traffic dito sa Metro Manila. Everyday na lang natin yan social media, tayo mismo naramdaman natin yung traffic sa EDSA or sa Metro Manila or even outside Metro Manila meron ng traffic. Pero lahat naman ginagawa ng ating gobyerno para malutas ito. Again, ngayon meron ng HPG at ito, panibagong balita, U-turn slot, isasara na sa EDSA. Let's see. Sa iba Abangan pang natin updates. At syempre tayo din, bilang mamamayan, maki-ano na rin tayo, participate. Huwag na Maging tayong responsable. sumali dun sa mga Alam mo, sana pang-bribe, di ba? Ako, for me, sana gumanda rin talaga yung public transportation. Di ba? Mass Actually, transport umaayos na eh. Di ba? Oo. Like, the beep May mga system. bago nang dumating ang MRT. Pero ano Chinek pa lang na. to, kumbaga, dry run pa lamang. Dry run. Pero at least gumagalaw na ang ating pamalaan upang That's Sa ganun, wakas. maging effective ang ating mass transport Convenient system. yung Sagot yan sa matinding Okay. traffic sa Metro Manila. Yeah. Sa lahat, minamadali na tayo Napakaganda ni kasi ng Gilbert. topic pag about Tado yung dalawa Lahat- namin kasama na lahat, traffic sa oo. EDSA. Pasensya na kayo. 4 na oras ka pa naman matatraffic. 4 na oras, sayang sa oras. So, Yun ang ilan lang ng oras ng tulog ng aming dalawang kasama. Okay, bukod dyan, pag-uusapan din natin ngayon. Meron tayong mga live guests sa pag-uusapan. Cerebral palsy sa bansa. At syempre, yung tulong sa mga kabataan na walang kakayahang makapag-aral. Mapapanood din natin ang ETC at ang Entrepreneur. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!